Ulitin nga natin yung palakpak para sa Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Nakatulog ba kayo mabuti na gabi? Ako hindi ka nakatulog. Pagka medyo may naiinit dyan sa inyo, kalabitin nyo lang. No? Siguraduhin nyo walang hihilig. Hindi ako gaano nakatulog kagabi pag-prepare ng sermon. Kaya pag ako ang natulog, tuliyakan nyo lang ako. Okay, purihin ng Panginoon sa pagtitipon natin ngayon sa araw na ito. Ngayon ay Easter Sunday. We are not just remembering a story sa araw na ito. Hindi lamang tayo nagtitipon para sa isang tradisyon. Hindi lamang para sa isang religious event. We are here because the grave is empty. Palapitin mo yung kapatid mo, katabi mo, sabihin mo, the grave is empty. Para magising. Sa Ezekiel na binasa kanina ni Pastor, may lambak na to yung buto. Patay, tahimik, hopeless. Sa Matthew chapter 28, may libingan. Pag may libingan, dapat may patay. No? Pero, walang laman. Makikita po natin dito ang dalawang senaryo. One shows us a vision of impossible life. The other shows us the reality of resurrection. And today, the message is clear. If God can raise dry bones, He can raise your life again. Amen po ba? Amen. Nakikita ng Diyos ang buhay kung saan tayo nakakakita ng kamatayan. Sa Ezekiel chapter 37, verse 1 to 3, and Matthew 20, verse 1 to 4. Sa dalawang passages na ito, makikita natin ang isang very powerful truth. Yung tinatawag natin, una, yung human perspective. Sa atin, bilang tao, we see death, hopelessness, and endings. Sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 3, dinala si Ezekiel sa isang lambak. Yung binasa kanina ni Pastor ay libis, sabi niya. Lambak na puno ng tuyong buto. Mga buto, tuyong-tuyo. Completely lifeless. Matagal ng patay. At marahil, wala nang pag-asang ma-revive. Wala nang revival. Scattered. Walang kaayusan. Walang direksyon. Kung ikaw ang tatanungin, pwede ba bang mabuhay yun? Yung binabanggit sa Ezekiel. Kung minsan mga kapatid, ganito din tayo. Minsan sa ating buhay. Kapag ang pamilya ay sira na, sasabihin natin, wala ng pag-asa. Kapag pangarap ay nawala, nalpaskan, tapos na. No? Kapag ang sitwasyon ay napakahirap at sobrang hirap ka na, nakikita mo parang wala nang solusyon.
Kaya, ang conclusion, agad-agad, sasabihin natin, no? Agad-agad, patay na. No? Wala na. Sa Matthew 28, verse 1, makikita naman natin ang mga babae na pumunta sa libingan ni Jesus. Ang inaasahan nila ay isang patay na katawan, yung kanilang madadatnan. At sila, bago sila pumunta doon, ang mindset nila, ano? Grief, sorrow, at finality. Diba? Pag pumunta tayo sa mga libingan ng mga minahal, wala na. Para sa kanila, ang kwento, ang katapusan ay doon sa krus. Nalala nyo kahapon. Hindi ako naka-open ng kahapon. Napakinggan ko sana yung mga lay minister natin na nagsermon. Hindi ako naka-live ba kayo na kahapon? Second last word. Pero nakita ko na lang yung post ninyo na mga live ang nagsalita. So kahapon, pinalala natin yung pitong wika ng ating Panginoong Jesus at ang kamatayan niya. Para sa kanila, yun ang ending. Pero, ano ang nakita nila ng mga babae nung dumating sila doon? Nagkaroon ng mayroong gindon, may anghel, may bato na naalis. Ang iniisip nilang katapusan, yun pala ay simula pa lamang. Sa Ezekiel, tinanong ng Diyos, Son of man, can these bones live? O life? Hindi ito dahil alam ng Diyos ang sagot, kundi dahil gusto niyang baguhin ang pananaw ni Ezekiel. Ang sagot ni Ezekiel, O Sovereign Lord, you alone know. Ikaw lamang ang nakakaalam. Sabi niya. Panginoon, sabi niya, sa mata ko, imposible. Pero sa iyo, posible. Kaya sa Matthew 28, ang libingan na simbolo ng kamatayan naging testimonyong buhay. Ang bato na hadlang na ito'y naging patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Ang bantay na malakas naging parang patay sa takot. Kaya dito makikita natin ang Diyos ni-reverse niya ang sitwasyon sa pagkakataon na iyon. Kaya, kung makikita naman natin sa spiritual truth, God specialized the bringing life out of death. Ito ang mensahe. Kung saan tayo nakakakita ng dead end, ang Diyos nakakakita ng new beginning. Kung saan tayo nakakakita ng walang pag-asa, ang Diyos nakakakita ng miracle in progress. Kung saan tayo nakakakita ng patay na pangarap, ang Diyos nakakakita ng resurrection story. May isang farmer na nakakita ng lupang tuyong-tuyo na, bitak-bitak. Sabi ng mga iba, ay wala nang pag-asa dyan. Pero siya nagpatuloy, nagtanim, nagdilig. At pagkalipas ng panahon, nagsimulang tumubo ang mga halaman. Bakit? Dahil may
Dahil ang farmer, hindi lang tumingin sa kasalukuyan, kundi nakita niya yung potensyal. Nakita niya yung potensyal. Gayon din, ang Diyos, hindi siya nakatingin sa present na kondisyon mo, kapatid. Nakikita ng Diyos yung future na kaya niyang gawin sa buhay mo. Ang gusto kong tanungin sa inyo ngayon, ano ang dry bones sa buhay mo? Hindi dry skin. Baka hindi ka nag-lotion kanina. Dahil wala pang araw. Pabilisan ako, dry skin. Ano ang dry bones sa buhay mo? Bones. Dry bones. Ano ang sitwasyon na feeling mo sa buhay mo, wala nang pag-asa, patay na? Ano yung pinaniniwalaan mong wala nang pag-asa? Ang Diyos nagtatanong sa iyo sa araw na ito, can these bones live? At baka sagot mo, Lord, hindi ko alam, pero ikaw ang nakakaalam. At doon nagsisimula ang miracle ng Diyos. Hindi natatakot ang Diyos sa mga patay na sitwasyon dahil siya ang nagbibigay buhay. Kung nakikita natin ay kamatayan, ngunit ang nakikita ng Panginoon ay destiny. Ang salita ng Diyos ay nagdadala ng buhay sa mga patay. Sa pangitain ni Ezekiel, malinaw nating makikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Inutusan siya ng Panginoon na magsalita hindi sa mga buhay, kundi sa mga tuyong buto. Isipin po natin iyon. Mga buto na walang laman, wala ng pag-asa, wala ng buhay. Nung sinabi ng Diyos, ipahayag mo ang aking salita sa kanila. Ewan ko kung nakita na ninyo si pastor na pumunta doon sa sementeryo, doon nag-preach. Doon sa sementeryo, nung pinag-preach sa mga patay. Paano? Pero ganun ang pinapagawa ng Diyos kay Ezekiel, na ipahayag ang salita sa mga butong yun. Ganito rin sa ating buhay. Maaring may mga bahagi sa atin na patay na, pangarap na nawala, pananampalatayang naghihina, puso ng saktan. Ngunit kapag ang salita ng Diyos ay pumasok, may kapangyarihan na itong manumbalik ng buhay. Di ba kung minsan meron time na nanghihina tayo, pag pumunta tayo, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay very powerful. Nanunumbalik yung sigla, yung iyong lakas. Ngunit, hindi na sapat na may salita ng Diyos, kinakailangan itong marinig at sundin. Si Ezekiel ay sumunod agad, hindi niya question kung posible ba. Naniwala siya sa sinabi ng Diyos. Sa atin may mga pagkakataon na parang imposible ang sitwasyon. Pero ang tanong, papakinggan ba natin ang salita ng Diyos o ang mananaig ay ang ating takot? Ayan ang mga alagad, nagpakulong sila. Kasi isang silid dahil nanaig sa kanila takot. Ang salita ng Diyos ang magdadala ng pag-asa kahit sa gitna ng kawalan. Pagkatapos magsalita si Ezekiel, nagkaroon ng anyo ang mga buto, pero wala pa rin hininga.
Kaya sinabi ng Diyos na tawagin ang hininga o ang Espiritu. At nang dumating ang Espiritu, doon pa lamang nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng tunay na buhay. Ipinakita rito na ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay magkakasama sa pagbibigay buhay. Kaya kung nakikinig lamang tayo ng salita ng salita ng Diyos at walang buhay, no, kinakailangan parehas yan. Ibig sabihin, hindi lamang panlabas na pagbabago ang ginagawa ng Diyos, binibigyan niya tayo ng bagong buhay mula sa loob. Parang isang cellphone yan, na lobat. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kamahal, iPhone man yan, kung walang power, hindi gagana. Ang salita ng Diyos, ang parang charger. At ang Espiritu ng Diyos, ang kuryente na nagbibigay buhay. Kapag nakakonect tayo sa Kanya, muli tayong nabubuhay. Kung may bahagi ng buhay mo na parang patay, huwag kang mawala ng pag-asa. Hayaan mo ang salita ng Diyos ang magsasalita sa iyong sitwasyon. Hindi kung ang tuyong buto ay kayang buhayin ng Diyos. Mas lalo kanyang kayang buhayin ngayon. Pakatandaan po natin mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay kaalaman, ito'y nagbibigay ng buhay. Maraming mga tao gusto nilang malaman ang salita ng Diyos para masabing magaling lamang sila. Marami silang sitas, marami silang alam sa Biblia. Pero hindi sapat yun. Hindi kailangan ang may buhay, nagbibigay. May buhay ang salita ng Diyos sa iyo. Merong pagbabago. Pag tinanggap mo ang salita ng Diyos sa puso mo, sa isipan mo, merong pagbabago. Nagkakaroon ng buhay. Ang Espiritu ng Diyos ay nagdudulot ng ganap na pagbabago. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi lamang nagpapabuti ng buhay, binabago niya ito ng lubusan. Kaya yung meron tayong kanta na, binabago ako araw-araw. Wala sa tuno ata. Binabago. Yung kanta ng mga people, no? Binabago niya ako araw-araw. Ganon ang espiritu ng Methodista. Alam nyo, si John Wesley, every time na matutulog na, nag-meditate, nag-evaluate, nakakaroon siya ng self-evaluation, pag-gising niya, na-renew ulit siya. Bago. Yung mga kamalian niya, pinipilit niyang ituwid. At ninanais niyang maging ganap sa harapan ng Diyos at hindi lamang sa harapan ng tao. Kaya sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14, makikita natin na ang pangitain ng tuyong mga buto, ang mga butong iyon ay sumisimbolo ng mga taong nawala ng pag-asa at buhay. Ngunit nang inihipan ng Espiritu ng Diyos, ito yung hininga ng buhay, sila ay nabuhay at naging isang makapangyarihang hukbo. Ipinakita nito na ang Espiritu ng Diyos ay may kapangyarihang magbigay buhay, magpanumbalik, hindi lamang panlabas, kundi mula sa loob. Hindi sapat na buo ang katawan, kailangan ang Spirit. At nang dumating ang hininga ng Diyos, nabuhay sila, naging mighty army,
Ganun rin sa resurrection. Hindi lamang nabuhay si Jesus, nagbigay siya ng misyon. At ang sabi ng Panginoon, go and tell. Humayo kayo at sabihin nyo, i-share ninyo ang mabuting balita nito. Kaya ang bawat mananampalataya, bawat Metodista, hindi lamang tumanggap ng salita ng Panginoon, hindi lamang na-transform, kundi ibahagi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At yan ang tinutungtungan natin, mga kapatid, na pananampalataya. Kung buhay ang iyong pananampalataya, ibahagi mo. Sabihin mo, si Jesus ay muling nabuhay. Parang ano yan parang sasakyan yan. Kahit kompleto, kung walang, ang ganda nga, Mercedes-Benz, kompleto siya, may makina, mayroon siyang manubela, gulong. Pero kung walang gasolina, ang mahal ng gasolina, yung sasakyan na namin, halos hindi ko naapakan Tulak mo na kaya? Parang di. Kaya yung district vehicle pastor, matipid na yun. Dahil hindi namin nagagamit. Ano namin yung reflame. Kaya gasolina lang muna. Ganun, yung sasakyan kung walang gasolina, hindi aandar. Yung Espiritu ng Diyos, magiging powerful lamang yan kung nasa sa atin. Tatanggapin natin. Kaya mga kapatid, hindi lamang tayo maging church goer sana. No? Hindi lamang parang umakit tayo ng church every Sunday. Kundi sa pag-attend natin sa church, nagkakaroon ng transformation. Pagbabago. Kasi ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Hindi lamang tayo nakikinig, kundi kinakailangan tayo ay mapuspos ng salita ng Diyos. Hindi lamang tayo believer, kundi humahayo tayo. Pumupunta tayo sa mga tao para i-share natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Mga kapatid, ang Easter Sunday ay patunay. Walang sitwasyon na patay para sa Diyos. Walang buhay na hindi kayang baguhin. Walang puso na hindi niya kayang muling buhayin. May isang lumang sementeryo na pinuntahan ng isang bata kasama ang kanyang tatay. Habang naglalakad sila, napansin ng bata ng isang malaking bato sa ibabaw ng isang libingan. Mukhang matagal na, siguro lumutan na, basag-basag, at tila permanenteng nakasara. Tinanong ng bata ang kanyang tatay, Daddy, may makakalabas ba dyan? May makakalabas ba dyan? Umutiyak ang tatay sinabi, sa sarili nating lakas, wala. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, oo. Habang naglalakad pa sila, napansin ng bata na may maliit na halaman na tumutubo sa gilid ng bato. Dumaan sa maliit na siwang yung halaman. Lumusot sa matigas na lupa at ngayon ay nabuhay. At sinabi ng tatay, Anak, kung ang maliit na buhay na iyan ay kayang makalusot sa bato, how much more ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay mula sa kamatayan. Mga kapatid, ang bato sa libingan ni Jesus ay nagulong.
ang tuyong bato o tuyong buto ay nabuhay. Si Kristo ay muling nabuhay, kaya anuman ang bato sa buhay mo ngayon, kasalanan man, takot, sakit, kabiguan, kayang igulong ng Diyos yan. At kung si Jesus ay nabuhay, may pag-asa ka. May bagong simula ka. May bagong buhay ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka. May pag-asa ka. Sila may pag-asa ka. Sabihin mo, hindi pa tapos ang buhay mo. Meron pang resurrection power sa'yo. Kaya sa atin ngayon, naku, ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Kaya may pag-asa pang bababayan ng gasolina. Grabe pagka-gasolina ng ano, damay lahat. Ang crude oil, damay. Pero mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Magagawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, tingnan natin ang libingan ng Panginoon. Kaya niyang inihis ang mga bato, kaya niyang inihis ang mga bato sa buhay. Upang nang sa ganoon, ikay maglingkod ng lubos at matamong mo ang buhay na walang hanggan. Isang papuring pagsamba sa Diyos at purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Nawa sa Resurrection Day or Easter Sunday, sama-sama tayo. Sabi na ang Diyos ay buhay. Si Jesus ay buhay. At ang libingan ay empty na. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.